Dahil paubos na ang gas sa Malampaya pagdating ng 2027, napipilitan ang Pilipinas na mag-import ng liquefied natural gas, LNG, na mas mahal at apektado ng pabago-bagong presyo sa world market. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Maaaring mapababa ang singil sa kuryente sa Pilipinas kung matutuloy ang pag-drill sa Recto Bank, Reed Bank, na matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may isa sa pinakamataas na presyo ng kuryente sa buong Asia. Ang Recto Bank, Reed Bank, ay nakikitang solusyon dito dahil sa taglay nitong malaking reserba ng natural gas na mas mura kaysa sa imported na fuel. Tinatayang mayroon itong 3.1 hanggang 5.4 trillion cubic feet ng natural gas. Ayon sa mga eksperto, mas malaki pa sa orihinal na sukat ng Malampaya. Sinabi sa isang ulat na ito ay mahigit 20 beses na mas malaki kaysa sa Malampaya gas field. Ang pag-drill dito ay itinuturing na crown jewel para sa seguridad sa energy ng bansa sa hinaharap. Ang indigenous, o sariling atin na natural gas ay hindi apektado ng pabago-bagong presyo sa world market, di tulad ng imported na liquefied natural gas, LNG, at coal. Malapit lang ang Recto Bank sa Malampaya, kaya maaaring gamitin o i-extend ang mga existing na pipeline papunta sa Batangas. Dahil sa girian sa West Philippine Sea, ilang beses nang nagpatupad ang gobyerno ng suspensyon sa pag-explore sa ilalim ng Service Contract 72, inaasahang mauubos na ang gas sa Malampaya pagdating ng 2027, kaya lalong magiging dumedepende ang bansa sa mas mahal na imported fuel kung hindi mabubuksan ang Recto Bank. Ayon sa mga eksperto, ang tanging paraan upang makuha ang gas ay ang pagpapadala ng survey ships na may kasamang proteksyon mula sa Philippine Navy o pakikipag-joint patrol sa mga kalyadong bansa. Hinihiling ng mga kumpanya tulad ng Forum Energy ang proteksyon mula sa Philippine Navy upang makapagpatuloy, ngunit nananatiling maingat ang gobyerno upang maiwasan ang direktang kumprontasyon. Ang Pilipinas ay may isa sa pinakamataas na singil sa kuryente sa Asia. Kung magagamit ang indigenous energy mula sa Recto Bank, hindi na tayo gaanong aasa sa imported fuel, na siyang pangunahing dahilan ng pagtaas ng generation charges. Ang Recto Bank, kilala rin sa tawag na Reed Bank, ay isang mahalagang bahagi ng West Philippine Sea na matatagpuan mga 85 hanggang 120 nautical miles mula sa pampang ng Palawan. Dahil ito ay nasa loob ng 200 nautical mile Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, ang bansa ang may eksklusibong karapatan na pakinabangan ang mga likas na yaman dito ayon sa 2016 International Tribunal ruling. May mga diskusyon noon tungkol sa joint exploration sa pagitan ng Pilipinas at China, ngunit ito ay nananatiling mahirap desisyonan dahil sa isyu ng soberanya o kung kaninong batas ang dapat masunod. Ang Pilipinas ay mayroong dalawang pangunahing aktibong oil at gas fields na nasa produksyon o malapit na sa yugto ng komersyal na operasyon, habang mayroong mahigit 19 na aktibong service contract para sa eksplorasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Malampaya Deepwater Gas to Power Project, Palawan, ito ang pinaka-importanteng energy project sa bansa, sa ilalim ng Malampaya Phase 4 matapos inanunsyo noong nakaraang buwan taong kasalukuyan ang pagkakadiskubre ng Malampaya East 1 Reservoir, na may tinatayang 78 bilyong cubic feet ng gas. Inaasahang magsisimula ang first gas mula sa bagong wells na ito sa huling bahagi ng 2026. Ang Alegria Oil Field, Cebu, isang onshore oil field na matatagpuan sa Alegria, Cebu,
Ito ay pinatatakbo ng China International Mining Petroleum Company Limited, CIMP, at kinikilala bilang kauna-unahang onshore oil discovery sa bansa na may komersyal na dami ng langis at natural gas. Tinatantiyang mayroon itong 27.93 milyong bariles ng langis, kung saan 3.35 milyon ang maaaring makuha o recoverable, at 9.42 bilyong cubic feet ng natural gas. Ang makukuha ritong langis ay nakalaan para sa mga lokal na power plants upang makatulong sa pagpapababa ng presyo ng kuryente at pagpapatatag ng supply ng energy sa Cebu at kalapit na probinsya. Ayon sa orihinal na plano, ang produksyon sa field ay inaasahang tatagal hanggang 2037 kapag naging ganap na ang muling operasyon nito. Ang Galok Oil Field, Palawan. Ang Galok Oil Field sa Palawan ay pumasok sa bagong yugto nitong January 2026, matapos pagkalooban ng bagong kontrata ng pamahalaan upang ituloy ang operasyon nito sa kabila ng pagiging matanda o mature na field. Formal na naging epektibo noong January 5, 2026 ang bagong kontrata na nilagdaan. Pinapalitan nito ang lumang SC-14C1 na napaso noong December 17, 2025. Ang bagong 4 na taong kasunduan ay naglalayong masimot o ma-optimize ang pagkuha sa mga natitirang reserba ng langis sa nasabing field, matatagpuan sa Northwest Palawan Basin, may lawak na humigit kumulang 83,450 hektarya. Sa simula ng 2026, ang Galok ay naglalabas ng tinatayang 1,000 barrels ng langis kada araw, mula sa natitirang 2 balon nito, ang Galok 5 at Galok 6. Mula nang magsimula ang produksyon noong October 2008, umabot na sa mahigit 24.8 milyong barrels ang kabuuang nakuhang langis mula rito. Inaasahang mananatiling, commercially viable, o kumikita ang field hanggang 2028 base sa kasalukuyang presyo ng langis at gastos sa operasyon. Bagamat itinuturing na depleting o paubos na ang field, ang pagpapatuloy ng operasyon ng Galok ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Pilipinas na mapalakas ang energy security at bawasan ang pag-asa sa imported na langis. Kaalinsabay nito ang iba pang proyekto sa Palawan gaya ng Malampaya Phase 4 na inaasahang maglalabas ng unang supply ng gas sa huling bahagi ng 2026. Ang Iguasan Marsh naman sa Mindanao, tinatayang may malaking deposito ng natural gas at langis, nagkakahalaga umano ng bilyon-bilyong dolyar, ngunit nananatili itong nasa ilalim ng diskusyon para sa responsableng pagmimina sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM.